So matapos ang panalo ng gold-blooded kontra Portland Trail Blazers, bukas ay mapapalaban na naman ang GSW kalaban ang Sacramento Kings, paniguradong isang mainit na laban ito bukas kasi parehong may lakas talaga ang magkabilang kupunan. At parehong kailangan ng panalo para sa playoffs. Ang Kings kailangang manalo na sa mga natitirang laban para makapasok ng playoffs sa napakahirap na Western Conference. Ang Warriors naman ay kailangang manalo nga rin para hindi babagsak sa number 7, gaya ng sinabi na natin sa ating mga nagdaang video na talagang hindi makapag-relax ang GSW kasi nag-iinit din ang Wolves. Planong umupo sa number 6 spot. Bukas ay ang pang-apat na banggaan ng GSW at Kings. Unang laban noong January 6 taong kasalukuyan kung saan tinalo ng Kings ang GSW sa game na iyon sa tambak na score 129-99. Ikalawang bakbakan noong January 23 kung saan talo na naman ang GSW sa kamay ng Kings sa game na iyon sa score na 123-117. Ikatlong banggaan last February 22 pa lang kung saan nakabawi ang Golden State Warriors sa game na iyon, tinambakan nila ang Kings sa score na 132-108. Take note po mga kaibigan, sa unang dalawang talo ng GSW kalaban ng Kings, ay wala pang Jimmy Butler sa Dubs at nasa Kings pa itong si De'Aaron Fox. Malaki na ang pinagbago sa dalawang grupo, na kung titingnan natin pareho ang magkabilang kupunan, ay parehong may lakas talaga sa unang tingin pa lang. Sa huling salpukan nila ay kita natin na nahirapan ang Kings sa bagong lineup ng GSW na may Jimmy Butler. Sa depensa tinira ng Dubs, nahirapan ang Sacramento sa tibay ng depensa ng Warriors. Nakapartido pa kasi walang JK sa huling laban nila para sa Dubs. Bukas ayon sa report ay tuloy ang pagbabalik laro na ni Jonathan Kuminga, talagang kabang-abang ito bukas mga kaibigan. Pasilip sa bagong lakas ng Warriors na may JK at Butler sa kupunan na kung saan sa last 14 games ni Kuminga noon sa team bago na injury, ay nag-a-average po siya ng 20+ points per game. Habang out pa rin si Brandon Podziemski due to back injury. Para sa Kings naman ay parehong questionable bukas sina Jake LaRavia at Sabonis. Questionable ibig sabihin hindi sigurado ang paglalaro ng dalawa. May size advantage ang Kings versus Warriors kasi may malalaking bakulaw sila na pang-ilalim. Kaya kailangang magdoble kayod ang Dubs sa rebound. Kailangang malimitahan din si DeMar DeRozan, Zach LaVine at pati si Malik Monk. Bigyan ng matinding pressure sa depensa. Para sa akin hindi ko masasabi kung anong team ang mananalo dito bukas kasi parehong may lakas sa opensa at may matibay na gawa sa bakal na depensa ang magkabilang kupunan. Kayo mga kaibigan, anong team sa tingin nyo ang mananalo sa kanilang banggaan bukas? I-comment lang po yan sa ibaba at akin pong babasahin yan. Maraming salamat po, mag-iingat at God bless sa lahat.